Ayan, umagang-umaga pa. 7:38 mga kabiyahe ng umaga. Umpisa na tayo, ha? Tingnan ninyo. Kaya sama lang muna kayo, ha? Dito sa ating biyahe ngayon. Ano ba yun siya? Bakit parang mali yung ano niya? Mali yung signal niya. Dapat dito tayo niya pinapalusot sa kanan. Sa kaliwa tayo pinapalusot. Kaya tinignan ko kung may mga wire. Nag-umpisa na tayo mga kabiyahe dito sa mga bulubundukin. Kung gaano to. Kung gaano ka akyat baba at saka gaano ka sharp curve, katalas yung mga paliko. Yan paliko siya tapos paakyat pa. Mga kabiyaya, makikihingi ako ng suporta. Paki-subscribe na lang yung aking YouTube channel, Neil Pingus TV. Kung hindi pa kayo nakasubscribe at gusto ninyo ang mga biyahe na ganito, marami akong ina-upload ng mga biyahe at mayroon pa sa mga sunod na mga biyahe. At sama na rin ninyo yung pagkalimbang sa notification bell para sa lahat ng mga i-upload ko na video na kagaya nito, ma-notify kayo mga kabiyahe. Ito ay nandito sa bundok, Sierra Madre. Itong kabundukan na ito. Sikat ito na sikat ito na pangalan kasi ipinangalan ito sa isang natin, Philippine Navy na barko, ang Second World War, na ngayon ay idinadak diyan sa may isa sa mga isla diyan sa Spratly na pinag-aagawan ng mga iba-ibang bansa gaya ng Brunei, Malaysia, Vietnam, Philippines, China. Kaya yung isa sa mga bahura natin doon, mga kabiyahe, doon nila ano bang tawag niyan? Hindi. Idinaong nila doon, idinak lang nila doon sa mga mababaw na area. Tapos nilagyan nila ng angkor. At mula noon, hindi na inalis yung barko na Sierra Madre ang pangalan. Kagaya din ng bundok na ito. Dito nila kinuha yon, bundok Sierra Madre, itong tinatahak natin ngayon. At yung barko na yon hanggang ngayon, laging sikat na sikat kasi yun yung sinusuplayan ng ating gobyerno, yung mga sundalo na mga Navy doon na hindi talaga umaalis. Tapos, dinadalhan ng mga supply, pagkain, pangangailangan nila, uniforme. Tapos, hinaharang ng China. Yun, papunta sila ng barko ng Sierra Madre na nakadak doon sa mga mababaw na area sa mga Spratly Island. Ito yung pangalan na yun dito kinuha. Kita naman rin yung mga kabiyahe, yung bundok na yan. Napaka ito.
Napakalapad, napakahaba na bundok. At ang gilid nito ay ito ay nakadungaw sa dagat. Yan, pababa na tayo. Pagkatapos nito mga kabiyahe, may mga patag na naman na takbuhin natin na sa loob ng ilang minuto o oras. Tapos, bundok na naman, akyat na naman tayo ng mas, pa dito, mas mataas pa na bundok. Kaya, sama lang kayo. Yan, walang humpay, walang tigil yung mga kabiyahe. Yung liko, ayan yung mga nagmumotor, nagbabangkingan, patumba-tumba na sila. Kaya doon sa mahilig magbangking diyan, pwede kayo dito. Kaso lang, huwag naman kayo sumimplang doon, lalo na pag may kasalubong, kasi damay pati yung kasalubong eh. Doon tatama talaga yung magbangking-bangking eh. Okay lang kung walang kasalubong at saka pagbangking nila, sila lang yung magpatambling-tambling. Pero pag madama yung kasalubong ng sasakyan, masira pa, ay hindi maganda yon. Yan mga kabiyahe. Mataas talaga ito. Ayun, kung saan papunta yan. Maiksi lang naman yan. Pero mayroon yang, talaga yan, intended na yan para doon sa mga, mga extension or mga service road or baka national road pa. Nakaready na yan. Ibig sabihin, pag mag-go na yung kung may project, diretso na doon. Yan lang ang yan lang yung pinakabungad. Uy, may manok o may mga sisiw. May bahay kasi dito. Sa kanila yan. Meron siguro. Di ba lang yon yung parang puntahan lang dito pag Kasi may mga sa taas may mga buko. Baka pag may nagkukupra, yan may mga buko, kaya may mga tao to dito. Wala kasi mga kabiyahe, walang makita na bahay along the highway. Mayroon man mga kubo-kubo lang at walang tao na makita. Walang katapusan yung natin mga kabiyahe. Kita naman ninyo. Yan Nasa baba na tayo konti. Yung gubat doon, mga malalaking kahoy sa taas. Layo. Halos hindi na niya yung sasakyan niya. Wala tayong maikutan kasi wala tayong maiwasan dahil kanal na malalim yung gilid mahulog tayo kung pilitin natin na umiwas. Kaya, very good yung driver. Shout out, very good na driver. Dapat kinabig na niya kasi malapit na mag-kiss na yung mga sasakyan Ganorn yun mga kabiyahe, ganorn.
Huwag mong hayaan na mag-kiss yung mga sasakyan. Malayo pa, iwas ka na. Kasi mahirap kaya maghalikan yung mga sasakyan. Ito, malalim to dito mga kabiyahe, kaya mag-logger naman tayo. Ang haba nito, kilometro to, mahigit. Pag dito kayo mga kabiyaya, itong lugar na to, huwag kayong mag-tresera dito. Kasi ang bilis. Segunda lang, lugar. Kasi kung hindi, kagaya niya, no, yung may mga wire, nako, ang lalim niyan. Itong gilid na to. Pag mag-overshoot diyan, ewan ko lang. Mga kabiyahe, wala akong, wasabi ako. Iwan ko lang talaga. Ilang kilometro yung mahulugan doon sa baba. Napakalalim. Hindi na halos makita. Wala pa. Hindi pa natapos yung babaan. Ha? Yung laking kahoy mga kabiyahe sa gilid. Naraya pa. Hindi pa tapos. Ang akyatan at babaan at ang likuan. Yan mga kabiyahe, ganda. Ang view. Yan o. Ilang layo na yung tinakbo na natin na yun. Kilometro na yun. Hindi pa tapos. Ito. Tapos mayroong patag dito na mga ilang metro lang ito. Pero pagkatapos, akyat na naman tayo, mas malala yung doon. Saglit lang ito. Ito lang, ilang metro lang to, mga 50 meters. O wala pa. Yun, akyat na naman to. Dito pa lang change gear na tayo dahil hindi na tayo change gear sa taas. Yan mga kabiyahe, oh. Motorsiklo ang pinakapangunahing transportation dito. At may mga bus dito mga kabiyahe, pailan-ilan lang. Naka-schedule lang, biyahe sila ng Cabanatuan City. Yun lang yung mga bus dito. Tapos yun, motor. May ilan yung mga tricycle na sidecar, di naman talaga ano yun, mga private naman yun kasi wala namang mga prangkisa yun. Ano, dalawahang tao lang yung sidecar, tapos mga maliliit. Kasi kung hindi ganun mga kabiyahe, hindi makaakyat. Dito sa unahan dito, mayroon ditong napakatarik na paakyat na nag-liter is pa. Napaka
napakatalim yung curve niya. Napakatulis. Ang sunod na bayan nito mga kabiyaya, pagdating natin doon sa medyo patag, Dinadyawan, nanggaling tayo doon sa bayan ng Dinalungan. Doon kami nag-transient, nag-overnight. Tapos, dito kami, ngayong umaga is malis na kami papuntang Alabang na, papuntang Maynila na. Kabiyahe. Ito yung isa na sobrang hindi pa ito. Ayan, isa na yun. Mayroon pang isa doon na sobrang grabe yung mga gulong ng mga sasakyan gumuguhit sa kalsada dahil yung sa pag-akyat umiikot yung gulong na mabilis. Ito dito may lamat na yan diyan. Kasi may leaking na malaki yung kalsada. Ibig sabihin yan, pag may mga malalakas na ulan or may may mga bagyo, posibleng guguho yung lugar na yan kung hindi yan maagapan ngayon pa lang. Dapat lagyan na ng riprap doon sa doon sa baba. Habang pupunti pa lang yung tatrabahuin. Ito, mga kabiyahe dito, mayroon ito. Kung ito na kaya yun. Hindi pa. Yan pansin niyo mga kabiyahe, sobrang yan, paakyat. At may mga lambat yung gilid at mga lambat na bakal at nylon nilalagay nila sa gilid. Ito, wala pa itong area pero kadalasan dito mayroon na. Walang tigil yung akyatan, nakailang kilometro na tayo mga kabiyahe. Yan kung papansin niyo may lambat na kulay blue. Blue ba yan mama? Green. Green blue, parang blue. Tapos mayroong niche na mayroong lambat na bakal. Ewan ko kung anong tawag niya, pero parang lambat kaya lambat pa rin tawag ko, lambat na bakal. Tapos binabarinahan nila yan, yung mga bato, tapos kiniklip nila doon sa parang pinakuan nila yung mga lambat. Kasalubong natin na yun, ang bilis, pababa pa naman yun. Dapat dandahan sila kasi maraming buhay na dala. Excuse me po! Kita na ninyo mga kabiyahe. Gaano kahaba yung bundok at puro pa babaakyat. Di pa ito tapos. Mayroon pa dito. Yan napakataas. At kung napapansin niyo mga kabiyahe, marami diyan mga bato sa gilid. Galing yan sa taas. Gumugulong.
Kaya marami siya ditong signage ng whole rock, yung mga signage na nakatagili tapos daming gumugulong na bato sa drawing, Fallen Rock. Yun. Kaya pangit ito mga kabiyahe, magbiyahe kung mag-travel kung maulan kasi may mga tubig, nakakankan yung mga lupa, gumugulong yung mga bato. Ang isa pa diyan, kung may mga malalaking bato doon sa taas ng bundok, yun yung delikado. Ito, nasa taas tayo niyan mga kabiyahe, ang layo niyan. Nasiraan sila. Yan, yung kabilang bundok mga kabiyahe, halos pantay na tayo. Ibig sabihin yan, mataas talaga itong lugar na ito. Kasi kung titingnan mo ito papunta ka sa kabilang bundok, makikita mo itong highway na ito, makikita mo nasa tuktok talaga eh. Nasa gilid lang, ay di naman bunbunan ng bundok, pero nasa tuktok na part ng taas talaga siya. Ayun. Pagpatag ng mga kabiyahe, up na namin yung video, pero di pa tapos eh. Huwag kayo ditong mga kabiyaya, mag-neutral, or kahit makakwarta, wag dito kayo. Kasi pag panay ang preno ninyo, tapos nandoon kayo sa taas na parte, at nagiinit yung brake pad, hindi nakakapit yun mga kabiyahe. Kagaya ng truck na yun, naka-primera lang yun. One gear 1. kung saan diyan ang tama. Naka-gear 1 lang yun kasi mabigat yun. Kaya pababa siya pero para lang naglalakad. Yung 10-wheeler na yun. Kasi kung mag-neutral kayo tapos nag-apply kayo ng preno, mag-iinit ang brake pad. Pag sumubrang init na yun, hindi na yun kakapit. Kaya bubulusok yung sasakyan mo. Ay wala na. Ewan ko kung saan ka pupulutin. Sige. Babay na mga kabiyahe. Maraming salamat.